Subalit, pagka ganito kalawak ang korupsyon, yung direct testimony, yung direct evidence na ibinunyag ni Zaldico, yung 100 billion pesos insertion na ipinag-utos mismo ni Bongbong Marcos. At ayon sa paglabas ni Zaldico, yung 25 billion pesos na kanyang i-deliver kay Bongbong Marcos. Yung hatian nila ni dating Speaker Martin Romualdez. Isa lang ito po yung mga halimbawa na paano niya ngayon ito pangangalagaan. Yung buhay po ng mga taong kagaya nito ay nanganganib. Peligrosong panahon, pero ang lugi po, kagaya ng mga nagbuhay sila ng buhay, ng mga empleyado at opisyal ng DPWH. Kawawa ho yung pamilya, ang daming sinasabi na ito'y kumita, bilyong-bilyong piso, pero nakita ho ba ninyo yung video, how the body was being retrieved? Mature talk naman po ito. So pasintabi sa mga nanananghali, alam kong gusto lang din ninyo na real talk pag-usapan. Pero yung video po na nag-circulate, kung paano nare-retrieve o kinukuha o kinokolekta yung katawan ng USEC ng DPWH, kalunos-lunos po, hindi ba? Kagaya nga po nung palagi ang sinasabi na hindi ho tugon sa buhay yung limpak-limpak ang iyong kayamanan. Limpak-limpak nga ang nakamal mong kayamanan, pero ito naman ang iyong sinapit. And I remember the favorite quote of my mother when she was still alive. We are not made rich by what is in our pockets, but by what is in our hearts. Importante ho talaga may pagmamahal sa bansa. Meron hong pagmamahal sa kasalukuyang henerasyon ng kabataan. Kawawa naman ho ito kung hindi natin naayusin ang ating bansa. At yung darating pang henerasyon. Peligrosong panahon. Si Zaldico, namimiligro po ito. Pero paano natin mapangalagaan yung kanyang nalalaman? Paano natin maprotektahan yung mga ebidensyang hawak niya? He is being challenged by those in the corridors of power now. Malacanang, DOJ, Ombudsman, umuwi ka dito. Umuwi ka dito, harapin ka namin. Alam naman natin na ito'y isang bravado lamang ng taong nasukol na. Umuwi ka dito. Hindi ho patas yung ang dadatnan niyang laban pag umuwi siya. Kaya nga siya lumabas, dahil base doon sa video niya, siya'y pinalabas. Lumabas ka na muna, kami nang bahala sa'yo, ariglado ka na. Mamumuhay ka na ng marangya, kami nang bahala sa'yo. Subalit nung naramdaman niya na siya ay linalaglag, nagdesisyon ho siguro yung tao na tika muna. Kabahagi ako nitong web of corruption, itong may conspiracy pong naganap . Pero malinaw kay Zaldico, hindi siya ang mastermind. Maaring siya yung bastonero ng mga magnanakaw, siya yung direktor ng mga magnanakaw, pero hindi siya ang mastermind. Itinuro na nga niya yung mastermind . So paano natin pangangalagaan yung kagaya niyang testigo na eyewitness testimony po yung kanya . Nakita niya, nakaharap niya, parehas po ito nung lagi kong rini-refresh sa recollection nung mga mulat na po nung panahon ng impeachment ni dating Presidente Erap Estrada. Yung star witness po ng prosecution, si Ginang Clarissa Ocampo, yung executive ng BDO na ngayon, Equitable Bank dati, BDO na ho ngayon. Tinanong siya paano siya nakatiyak na pinirmahan at si Pangulong Estrada ang pumirma doon sa signature specimen card sa ibabaw ng pangalan Jose Velarde. Ang sagot niya, I was a foot away. Ganun kalapit. Ganun din po ang value, yung probative value, yung evidentiary value nitong pahayag ni Zaldico. Eyewitness testimony po ito . Direct evidence po ito, direct testimony po. Ang problema lang natin mga kababayan, paano mo ngayon pangangalagaan kung anong nalalaman nito? Kasi pwede sanang deposition. Yung mga maalam po sa batas, yung mga lawyers, nakasbaybay, yung mga law students, yung deposition, isa pong mekanismo ito to preserve yung testimonya
whether nung testimonya ng witness ng prosecution or testimonya ng witness ng depensa. Ang problema, babangga po ito doon sa nauna na nating na-diskurso kanina, yung Rule 130 Section 28 ng Rules of Court, yung res inter alios acta rule, na hindi ka pwedeng ma-prejudice o madehado dahil sa isang direct na testimonya ng isang tao na dinadawit ka. Bakit? Nakaugat po iyan doon sa Section 14, Article 3 ng ating saligang batas, paragraphs 1 and 2, na meron pong ang akusado po ay presumed innocent until proven guilty at yung akusado po ay may karapatan na makaharap niya ng face-to-face at ma-cross-examine niya yung taong nag-aakusa sa kanya. Subalit katangi-tangi po itong anomalyang dulot ng illegal, invalid, immoral, unconstitutional at criminal 2025 national budget. Doon po talaga nakaugat yan paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, ang simulat katapusan ng korupsyon sa Pilipinas ay ang ating taunang budget. Yan po talaga yung source of all evil pagdating po sa governance, pagdating po sa gobyerno. Hindi ho pwedeng, mainam na rin po yun. Wala ho akong makitang iba na pamamaraan, kundi mag-execute po sila ng affidavit outside of the court at ito ay panumpaan na lamang nila. Hindi lamang po ni Saldico. Di ba? Sinimulan ko lang po kay Saldico dahil seemingly siya po yung talagang maraming alam, siya po yung maraming ebidensya, siya po yung maraming dokumento, kagaya po yung mga dokumentong nailabas na ang dami po, bilyon, I think 5 or 10 billion pesos ang ibinuhos sa Quezon City. Dito po sa aking lungsod ng aking kapanganakan, naglingkod din po ako sa local government dito, sa barangay at sa City Hall. 10 billion ang ibinuhos di umano mula sa 2025 GAA sa Quezon City. Yung mga kababayan po natin sa Blue Ridge, mga 100 or 300 million pesos nakalagay po doon improvement of roads sa loob ng Blue Ridge. 100 to 300 million. Alam ho ba ninyo kung gaano karaming kalsada yung 100 to 300 million? Ang barangay Blue Ridge po ay barangay ng mayayaman. Maayos po ang kalsada ron. Hindi po yun pinapasok ng mga truck, maliban lang sa truck ng basura na hindi naman ganoon kabigatan para mawasak ang kanilang kalsada. So yun po yung mga bagay na siguro yun din. Ang laman, di ba, few months back or a month ago ay napabalitang nawala, ninakaw yung laptop ni nasirang Yusek Cathy Cabral. Yung laptop niya mukhang doon encoded. Lahat ng mga tumanggap ng proyektong Ghost Project, whether flood control or imaginary road widening, road improvement, road concreting, nandoon po sa laptop niya yon. Nawala po iyon a month or 2 months ago. At kagabi nga, tumambad sa atin yung balita na yung mismong nagmamay-ari ng laptop ay nawala na rin. Nilisan na rin po tayo. Kaya peligroso po yung ating panahon. Hindi po siya yung first ranking official of DPWH. Again, few months back, merong isang engineer na inambush ng DPWH na konektado naman sa DPWH ng Ilocos Norte. Bukod po dyan, meron rin isang natagpuang patay na engineer ng DPWH, konektado naman po sa probinsya ng Sorsogon, na nagkataong siya ang chairman ng BAC o yung Bids and Awards Committee. At pangatlo, ito nga pong si Yusek Cathy Cabral. So nakakatakot po yung panahon. Kaya lang, pag nauubos na po yung may kinalaman dito sa most corrupt budget ever, itong pinakamalawak, talamak, lantaran, harapang korupsyon at kurakot, dulot ng flood control funds anomaly, dulot ng ghost flood control projects at dulot ng substandard projects sa DPWH, ang lugi po rito tayong mga mamamayang Pilipino.
Nais ko lang pong pasalamatan itong almost 1,800 live viewers po natin. Salamat po sa inyong pagpapatuloy sa akin ngayong araw. Batiin ko lang po muna si Winnie Paran ng Macau. Maligayang Pasko po pala sa lahat sa inyo ha. Baka hindi ako makapag-live between now and Christmas Eve. Kunin ko na yung pagkakataong bumati sa inyo ng maligayang Pasko. Si Dalia Munro ng Vancouver, Tessie Amanuma ng Tokyo, si Jen Bautista ng Singapore, si Amarol Retep. Attorney Vic, may susunod pa kaya kay Yusek Cabral? Ito nga po, Amarol, yung ating pinag-uusapan. It's not a joking matter. It's not something that we should take lightly. It's not something that we should celebrate. Because ang buhay ay buhay. Kahit ano pa ang tingin nating may kinalaman, ang buhay po ng tao ay higit na mahalaga sa kahit na ano pa mang kayamanan, pera, bilyones man yan, o katanyagan, o posisyon sa buhay. Si Maribel Santos ng San Francisco, USA, si Dex Guevara ng UAE, kay Alex Raraco ng Coronadal City. Ingat po lagi, attorney. Maraming salamat, Alex. At